Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Napakasama mo, Tony. Bakit mo ako kailangang ipakulam ng ganito? Nahihirapan na ako. Sabihin mo sa nanay mo na hindi ko na kaya. Hindi ko siya magagawang pagsabihan. Nagiging overprotective lang sa akin ang nanay ko. Sa tindi ba naman ang ginawa mo sa akin? Talagang gugustuhin ka niyang saktan. Ang kapal naman ng mukha mong balikan ako sa mga naging kasalanan ko. Bakit? Ikaw ba? Hindi kailanman nagloko? Akala mo madali lang sa akin na makita kang may kasamang iba? Nag-iisip ka pa ba? Konsekwensyo ng mga ginawa mong kasalanan. Ano bang ginawa ko? Naging mabuti naman ako sa inyong dalawa ha. Tinuring ko kayong pamilya. Napakalandi mo, Ira. Talagang nasikmura mo pa makipagharutan sa ibang lalaki kahit alam mo makikita kita. Hindi ka na nahiya. Iniiputan mo na ako sa ulo kahit hindi pa tayo kasal. Bakit ba nagagalit ka? Ipanaliwanag ko na sa'yo ang sitwasyon ko. Nag-a-adjust ako sa therapy na kailangan kong isagawa para gumaling ako. Kalokohan. Ang sabihin mo, gumaganti ka lang sa akin kasi akala mo niloloko kita. Porke nakita mo kung may kasamang ibang babae, akala mo nagiging babaero na ako. Kaya ngayon, para kang hayop na nagwawala sa kulungan. Hindi totoo yan. May sakit ako. Huwag ka nang magdahilan. Puro ka na lang sakit eh. Karamdaman, kabaliwan. Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga makontento sa iisa. Gusto mo, maraming lalaki magkandara pa sa pagkababae mo. Tapos kapag nagantihan ka, nagagalit ka. Ha? Galit na sinampal ko si Tony nang marinig ko ang kanyang sinabi. Nainsulto ko sa mga paratang niya pero wala naman akong nagawa dahil alam kong may katotohanan ng mga sinabi niya. Hindi ko ginustong magkaganito. Simula na sa aking pagkabata, pansin ko nang naiiba ko. May matinding trauma akong pinagdaanan. Dahil sa traumang yun, nakuha ko ang isang anxiety disorder. Gayunpaman, walang karapatan si Tony na husgahan ako dahil hindi niya kailanman maiintindihan ang nararamdaman ko. Kung sa tingin mo hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo, wag na nating ipilit pa na magpatuloy. Ayoko ding maging miserable ang kinabukasan natin. Kaya sige, kung talagang pagod ka na, maghiwalay na lang tayo. Bakit? Akala mo talaga matatakot akong hiwalayan ka? Pwes, sige, maghiwalay na tayo. Ayoko sa mga taong walang pakinabang sa buhay ko. Lalo na ang mga babaeng kagaya mo. Malandi na nga. Wala pang ibang alam gawin kundi ang pagkakitaan ng pagkababae. Bastos ka, Tony! Mas lalo mo lang pinatunayan sa akin na wala kang kwentang tao! Pinagbabayo ko ang dibdib niya dahil sa labis na galit ni Sweeney. Hindi lang niya ako basta ininsulto, hinusgahan pa niya ang pagkatao ko. Masahol pa ako sa kriminal kung hatulan niya. Kung talagang gusto niyang makipaghiwalay sa akin, hindi naman ako umaayaw doon. Ako nga po pala si Ira. 30 years old sa kasalukuyan. Isa po akong high school teacher. Hindi ko na po babanggitin ang eskwelahang pinagtuturuan ko for privacy purposes. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong 24 years old pa lamang ako. Ira, sigurado ka ba talaga na hindi mo ipapaalam sa mga magulang mo ang nangyayari sa'yo? Baka naman pwede nating sabihin man lang ang sitwasyon mo. Sa panahong ganito, kailangan mo ang suporta nila. Kailangan mo ang tulong nila. Hindi mo dapat na sinusolo ang ganitong suliranin sa buhay mo. Hindi ko alam, Vince. Nahihirapan akong ipaliwanag sa mga magulang ko kung bakit kailangan kong tipirin ang perang pinapadala ko sa kanila. Alangan naman sabihin ko na napapraning na ako, na malapit na akong mabaliw at kailangan kong sumailalim sa therapy kung ayaw kong lumala ang sitwasyon ko. Na baka posible akong humantong sa rehab kung hindi ako magsusumikap na gumaling. Kahit anong mangyari, alam kong maiintindihan ka nila. Magtiwala ka lang sa sarili mo, Ira. Wala namang may gustong magkasakit ka eh. Kaya dapat, lawakan mo ang isipan mo sa mga bagay na ganito. Alam mo naman na ako lang ang inaasahan nila. Bakit kailangan ko pang magtunog pabigat kung pwede ko namang diskartehan na lang ang pagpapagamot ko? Alam mo hindi sapat na maging teacher lang para gumaling ako. Kaya ito na lang ang naisip kong paraan para makatulong sa pamilya ko habang ginagamot ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pagsa-sideline sa bar. Hindi ka bulag, Ira. Alam mo kung ano ang trabaho ng mga babaeng nasa loob ng bar. Alam mong nagbebenta sila ng laman.
Basta mag-iingat na lang ako, Vince. Mas kailangan kong gawin ito kaysa sa tiisin ko na lang na magutom ang pamilya ko. At alam kong kailangan kong magpagamot dahil kapag namatay ako, wala na rin namang bubuhay sa pamilya ko. Malungkot kong sambit sa kanya, kaya naman yuko ang ulo na hinawakan ni Vince ang aking kamay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita huhusgahan. Lahat ng ginagawa kong tulong sa'yo, isipin mo na lang na suporta at pag-aalay ko yun. Dahil hindi ko rin kayang makitang nahihirapan ka. Maraming salamat, Vince. Huwag kang mag-alala. Pansamantala lang naman to eh. Hanggat hindi pa ako makakapag-ipon, magsusumikap muna ako. Paano naman si Tony? Yun na nga ang pinoproblema ko eh. Si Tony hindi pa niya alam ang balak ko at malamang wala siyang balak na suportahan ako. Kaya hayaan na lang muna natin siya. Itago na lang muna natin ang binabalak ko, ha? Mabagal na tangulang ang sinagot sa akin ni Vince. Alam ko naman na hindi niya kailanman tatanggihan ang pakiusap ko sa kanya. Simula pagkabata, si Vince na talaga ang kasama ko. Siya lang ang nag-iisa kong kaibigang lalaki na kayang sumabay sa mga trip ko. Pinagdarasal ko na lang na sana manatili kaming magkaibigan habang buhay. Pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni Vince, umalis ako at nagtungo sa club kung saan nagtatrabaho si Olivia. Ang bugaw kong kaibigan na madalas kong kasama sa inuman tuwing nagsisenti ako ng mga problema ko sa buhay. Oh, Mari! Napasyal ka! Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo? Maring Liv, pwede ba ako mag-request sa'yo? Alam kong matatawa ka sa sasabihin ko pero sana tulungan mo ko. Aba, ibang galawan na yan ha? At ano na naman bang ihihingi mo ng tulong sa akin? Kailangan mo ulit ng advice sa pagpapalambot ng batong puso ng jowa mo? Hindi tungkol dyan, Maring Liv, kundi kailangan ko ng sideline. Nanlaki ang mga mata ni Olivia nang marinig ang sinabi ko sa kanya. Alam kong hindi siya makapaniwala na magagawa kong humingi ng sideline sa kanya pero anong magagawa ko? Kailangan ko ng pera. Alam kong hindi siya maniniwala sa akin kaya naisip kong kailangan ko siyang makumbinsi pa pero hindi naman yun nangyari. Sa halip, tinapik niya ang balikat ko at nginisihan ako. Perfect! Aba noong isang araw pa ako naghahanap ng maibubugaw ko dahil busy ang mga babies ko. Talaga? Tatanggapin mo ko? Oo naman, bakit hindi? Mag-iinerte pa ba ako? Ikaw ba, sure na? Alam mo naman ang kalakaran sa trabahong to. May sideline, may porsyento ko. Alam ko naman yun eh, at naiintindihan ko na kailangan ko magbigay ng porsyento sa'yo. Basta ako nang bahala. Kapag hinanapan mo ko ng unang customer, hindi kita makakalimutan. Ano ba kasi ang nangyari sa'yo at naisipan mong lumapit sa akin? Gipit talaga kasi ko ngayon eh, kaya kailangan kong magka-sideline. Alam mo naman ang mga tao sa bukid, doon sa amin, salat sa trabaho, pero marami pa rin gastusin. Nahihirapan na akong paghati-hatiin ang mga gagamitin ko para sa personal na pangangailangan at sa konsumo nila tatay. O siya, huwag ka nang mag-alala. Bukas ng hapon, tatawagan kita, okay? Basta maghanda ka na lang ng maikse pero sexy na damit. Tapos kailangan mong magpaganda, okay ba? Oo naman, walang problema. Maghahanda ako. Maraming salamat ha. Umuwi ako na medyo magaan ang pakiramdam. Alam kong magiging okay na ang lahat dahil bukas siguradong makakapagsimula na ako. Sana lang mapanindigan ko ito hanggang sa makapag-ipon na nga ako. Kinabukasan, maaga pa lang ay sinundo na ako ni Tony, ang boyfriend ko. Ganito na ang setup namin pagsapit ng weekdays. Lumapit ako sa kanya at humalik sa pisngi. Alam kong mapapansin niya kagad ang pamamaga ng mga mata ko. Sigurado rin ako na magtatanong ang lalaki kaya agaran akong nag-isip ng paraan para naman hindi na siya magtaka pa. Ira, bakit mukhang matamlay ka? Ayos lang naman ako, Tony. Napuyat ako sa paggawa ng grades ng mga estudyante ko eh. Alam mo na malapit na ang next grading. Ganun ba? Bakit hindi mo ako tinawagan kagabi para matulungan na din kita? Teacher din si Tony kagaya ko, pero sa ibang school siya nagtuturo. Sabay lang kaming umaalis ng bahay at uuwi galing sa school. May kotse kasi si Tony, kaya madali na lang sa kanya ang bumiyahe. Ayaw na kasi kitang maabala eh. Hayaan mo, okay lang naman ako eh. Mamayang hapon matutulog din ako. Balak sana kitang imbitahan na maghapunan eh. Ano, okay ba?
Tony, titignan ko muna ang schedule ko ha. Naalala ko kasi may mga importante akong duties na kailangan matapos ngayong araw eh. Hindi ko yun pwedeng ipagpaliban kasi ipapasa ko ang mga yun sa school head namin. Ganun ba? Baka naman pwedeng mamayang tanghali na lang. Kasi may sasabihin sana akong importante sa'yo eh. Ano naman yun? Basta, sikreto, saka ko nasasabihin. Baka naman importante na yan. Hindi naman. Sigurado ka. Alam mo naman na hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman kung ano ba talaga ang meron at parang napaka-importante naman ang sasabihin mo. Ngumiti lang sa akin si Tony pero hindi na nagsalita pa. Hindi ko na rin pinahaba pang aming usapan dahil alam ko naman na kapag tipong surprise ang sasabihin niya, talagang hindi magsasalita ang lalaki. Naghiwalay na kami ng landas nang inihinto niya ang minamanehong kotse sa harapan ng gate ng pinapasukan kong eskwelahan. Dito na lang ako, Tony. Kaya ko nang pumasok sa loob. Sige, paano mamayang tanghali o hapon? Hindi talaga muna pwede. Busy talaga ako. Basta tatawagan na lang kita. Mamayang hapon, wag mo na akong sunduin. Gagabihin ako eh. Salamat ha. Ingat ka ha. I love you. Ikaw din. Mahina akong sambit tsaka umalis na at pumasok sa eskwelahan. Habang naglalakad, maraming bumabati sa aking mga kakilala, co-teachers at mga estudyante. Kung hindi ako ngingiti, tatangulang ako sa kanila tsaka kakaway. Nang makapasok na ako sa classroom, bumati rin sa akin ng mga estudyante ko. Naging maayos ang buong araw ko mula umaga hanggang hapon. Pagsapit ng 4:00, nakatanggap na ako ng tawag mula kay Olivia kaya sinagot ko na yun kaagad. Maring Ira, mabuti naman at sinagot mo na ang tawag ko. Sure ball na mamayang gabi ha, may magiging customer ka na. Oo, sige pupunta ako. Pakisend na lang ang address, Maring Liv. Ay hindi na muna, mauna kang magpunta dito okay? Kailangan kitang bihisan at lagyan ng makeup. Akala ko ba ako nang pipili ng susuotin ko? Wag na, may inihanda na akong damit para sa'yo. VIP ang magiging first customer mo, isang congressman, mahal at galante magbayad. Talaga ba? Sige, pupunta na lang ako mamaya sa club. Anong oras ba? Kailangan nandito ka na ng 7:00. Sige, asahan mo darating ako. Maraming salamat ha. Sureness, basta bilisan mo lang ha. Ayoko maghintay at busy rin ako sa ibang mga alaga ko. Tangulang ang sinagot ko kay Olivia na animo nakikita ko siya sa harapan ko. Nagpaalam na ako at pinutol ang tawag. Nang mapagtanto ko ang pinag-usapan namin ni Olivia, nasapo ko ang dibdib ko. Alam kong mahirap pero kailangan kong tatagan ng loob ko. Unang pagkakataon na gagawin ko ang mga bagay na ito. Habang inaalala ang aking problema, nagsisimula na namang bumigat ang ulo ko. Hindi ko kailanman makakalimutan ang unang dagok na dumating sa buhay ko. Sabay kaming lumaki ni Vince sa probinsya. Grade school pa lang, magkasama na kami at magkakampi sa lahat ng bagay. Alam kong mahirap lang ang buhay namin sa baryo, pero hindi naman komplikado ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ano ba ang pangarap mo, Ira? Ako? Gusto kong maging nurse. Gusto kong gamutin ang mga sakit ng bawat taong nangangailangan ng medikal na tulong na hindi kayang suportahan ng bawat pamilya. Lahat ng may sakit na walang pera, gusto kong gumaling. Ang taas naman ng pangarap mo. Parang ang hirap abutin eh. Pero tiwala ako na magagawa mo yan, Ira. Alam ko, magtatagumpay ka din. Maraming salamat ha. Palagi ko talagang pinagdarasal na makapagtapos ako ng pag-aaral. Naaawa na rin kasi ako kina tatay na iginagapang pang pag-aaral ko eh. Ikaw ba, anong pangarap mo? Gusto kong maging pulis. Gusto kong hulihin ang mga taong gumagawa ng masama. Ang mga taong ayaw sumunod sa batas. Nakakabilib ka naman. Paano kapag nakapag-asawa ako ng barumbado? Di huhulihin ko para magtanda. Kahit kailan maloko ka talaga. Pero sige, tatandaan ko yan ha. Promise mo yan ha. Kailan naman ako nagsabi na hindi ko pinanindigan? Sambit niya sa akin. Nasa paborito kaming tambayan noon sa may likuran ng bahay namin kung saan may puno ng mangga na sinadyang lagyan ni Vince ng upuan. Pero hindi lang yun basta bangkong kahoy na nakapwesto doon. Mistula yung munting treehouse na walang dingding.
Maganda ang pagkakagawa ng upuan dahil may disenyo yung nakaukit sa bawat paligid. Ito ang paboritong gawain ni Vince, ang umukit. Masaya lang talaga kaming nagkukwentuhan noon nang marinig ko ang sigawan ng mga tao sa loob ng aming bahay. Nagtatakang napatingin ako kay Vince. Ano kaya yun? Halika, tignan natin. Magkasabay pa kaming bumaba ni Vince mula sa upuan at tumakbo papasok ng bahay. Nadatnan ko si nanay na umiiyak at yakap ang nakahandusay noon na si tatay. Ayon sa kanya, bigla raw sumikip ang dibdib ng tatay ko kaya naman nahimatay siya. Napilitan kaming dalhin sa ospital ang aking ama. Nang masuri siya ng mga doktor, napag-alaman naming may sakit siya sa puso. Pakiramdam ko, pinagsakluban ako ng langit at lupa ng mga sandaling yon. Alam ko rin na wala kaming matatakbuhan maliban sa konting ipon nila tatay para sa aking pag-aaral. Kaya naman kahit importante para sa akin ang maging nurse, mas inuna ko ang kaligtasan ng aking ama. Nakapag-aral din naman ako pero ayun nga, kailangan kong ibahin ang aking kurso, yung kursong hindi magastos. Salamat sa Panginoon at nakaraos kami. Naipagamot si tatay at nabilhan pa ng maintenance. Ako naman nakapagtapos ng kursong education. Natigil lang ako sa pag-alala ko sa nakaraan nang muling tumunog ang cellphone ko. Oo nga pala, si Olivia. Nagmadali na lang ako sa pag-alis sa school at pumara ng jeep. Iilang gamit lang naman ang inihanda ko tsaka nagtungo kay Olivia. Pagdating sa bar, nataranta ang bugaw kong kaibigan. Palakad-lakad na siya sa labas ng bar habang nanghahaba na ang leeg niyang panayang lingon sa akin. Maring Ira? Diyos ko naman, bakit ba ang tagal mo? Dapat naging mas maaga ka sa sinabi kong oras. Baka nakakalimutan mo, magbibihis ka pa. Kailangan mo pang mag-ayos. Higit sa lahat, babiyahe ka pa. Oo na, pasensya na. Nahirapan lang kasi akong pumili ng isusuot ko para dito eh. Alam mo naman na halos lahat ng mga damit ko pang manang, hindi ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, puntahan mo na lang ako rito at ako nang bahalang mag-ayos sa'yo. Ay teka, mamaya na nga tayo magtalo. Kailangan mo nang magbihis. Kailangan mo na ring mag-makeup. Taga saan ba ang unang customer ko? Taga mamahaling subdivision, Mare. Kaya halika na. Sumunod na nga ako kay Olivia at nagtungo sa apartment kung nasaan ang mumurahing silid na inuupahan niya. Doon kami nagbihis at nagpaganda. Siniguro ni Olivia na kaakit-akit nga ang anyo ko nang lumabas ng apartment. Pinasakay ako ng taxi at tinuro ang address na binigay sa akin ng kaibigan ko. Pagdating doon, sinalubong ako ng mga maid at dinulutan ng maiinom. Pinaghintay ako hanggang sa pwede na akong pumasok sa loob ng kwarto ng congressman sa tulong naman ng kanyang mga bodyguards. Pinagbihis nila ulit ako ng isang tiger costume bago pinalapit sa aking customer. Diyos ko, sana po maging okay ang lahat na magawa kong mairaos ang pangyayaring ito para magkapera ako at may maitulong ako sa pamilya ko para na rin may gamot ako sa anxiety ko. Maliban sa anxiety, na-diagnose din akong may schizophrenia, lalo na't kapag nag-iisa ako, marami akong nakikita. Mga mukha ng mga taong patay na kung minsan mga lumalapit sila sa akin, nananakit at nakakasindak sa labis na takot. Sa katunayan, nakailang shots ako ng wine bago nilakasan ang loob na pumasok sa kwarto. Kahit papaano, nairaos ko naman ang unang gabi ko kasama si Congressman. Binigyan niya ako ng tumataginting na 50,000 bukod pa ron sa 20,000 para sa bugaw ko na naghihintay na sa labas ng kwarto namin pagkatapos ng mainit naming sandali. Maring Ira, kumusta? Pinauna talaga kita at sumunod lang ako rito. Okay ba? Sabi ko naman sa'yo mabait si Kong at galante, hindi ba? Oo, ayos lang naman. Huwag kang mag-alala, Maring Ira. Magiging okay din ang lahat. Sa simula ka lang naman maninibago. Tsaka kita mo, mas mahal pa ang kikitain mo rito kaysa sa maging teacher. Sabagay, tama ka naman. Kailangan kong mag-ipon para sa pamilya ko at para sa pagpapagamot ko. Hindi ko sila susukuan. Balang araw makakaraos din kami. Correct, Mare. Alam mo, kahit mali man ang paraan ng pagtulong ko sa'yo, at least diba, nakakahinga ka ng maluwag. Kaya mong suportahan ang pangangailangan ng pamilya mo nang hindi ka nagtitipid. Tumango na lamang ako at hindi na nagsalita.
Ang totoo kasi niyan, kahit kumita ako ng malaking halaga ngayong gabi, hindi ko maitatanggi na binigay ko ang pagkabirhen ko sa taong hindi ko kilala. Sa taong ni minsan, hindi ko pa nagiging kaibigan. Kasi ang unang pagkikita namin, dala lang naman ang pagkahayok sa laman. Umuwi akong magaan ang pakiramdam. Sa katunayan, dumaan pa ako sa isang 24-hour convenience store para bumili ng mga pasalubong. Uuwi muna ako sa probinsya. Bukas naman ay may conference ang mga schoolhead kaya okay lang kung magpapaalam ako na sa susunod na araw na ako papasok. Hindi naman gaanong malayo ang probinsya mula sa syudad kung saan ako nagtatrabaho. Buti na lang talaga nakahabol pa ako sa first trip na babiyahin ng mga 3:00 ng madaling araw. Pagdating sa baryo, sinundo ako ni Vince gamit ang motorsiklo. Pagliliwanag na ng mga sandaling yon, na-text ko na siya na hintayin ako sa bungad. Madali lang din sa akin na makontak ang kaibigan ko dahil madalas siyang lumuluwas ng Maynila. Isa siyang delivery guy na nagsusupply ng mineral water sa Karatig Bayan. Hindi rin natuloy ang balak niyang pagpupulis, kagaya ng naunang plano namin. Pareho kaming hindi natupad ang plano pero tanggap naman namin ang kahit na anong naging kinahinatnan ng aming mga pangarap sa buhay. Habang nagkakaedad na kasi ang mga tao, nagbabago na ang mga priorities sa buhay. Kumusta ka na, Ira? Okay lang naman, Vince. Buti naman at nagawa mo nang umuwi sa bahay niyo kada linggo. Dati kasi hindi ka naman nakakauwi kagad eh. Hindi ba marami pang rason ng boss mo para lang wag kang umalis? Oo nga eh. Pero nagagawa ko na magpaalam ngayon. Marami na rin kasi ko mga bagong kasamaan sa trabaho eh. Mabuti naman kung ganon. O kumusta nga pala sina tatay? Nasisilip mo naman ba sila sa bahay? Kagagaling ko nga lang dun eh. Sa katunayan, naitanong nila sa akin kung kailan ka raw dadalaw sa kanila. Paubos na raw ang maintenance ng tatay mo eh. Ganun ba? Mabuti na lang nakabili ako ng gamot ni tatay. At least hindi na kami mamomroblema ng magagamit niya sa mga susunod na araw. Talaga bang lumapit ka kay Olivia para sa ekstrang trabaho? Tinutuon mo yung sinabi mong papasok ang GR o sa club? Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang tungkol sa club, pero binigyan niya ako ng customer na galante. Kung sana hinayaan mo na lang akong tulungan ka. Pwede naman ako mag-overtime para ipahiram sa iyo ang pera ko eh. Mabilis ang kitang kailangan ko, Vince. Tsaka kung mag-overtime ka man, ibigay mo sa pamilya mo. Pareho tayong may binubuhay. Tsaka magsasabi naman ako kung talagang hindi ko na kaya. Ang pakiusap ko lang, wag mo na muna sanang ipaalam kina nanay ang ginawa ko. Alam kong hindi nila ako mapapatawad, Vince, na sinira akong magandang hangarin nila para sa akin. Pero kailangan kong gawin to eh. Kailangan kong tibayan ang loob ko. Tsaka wag kang mag-alala. Magsasabi naman ako kapag hindi ko na kaya eh. Hihingi naman ako ng tulong sa'yo. Ikaw ang bahala. Saka makakaasa ka. Hindi nila malalaman ang sikreto mo. Nakangiting wika ni Vince na ikinapanatag ng loob ko. Siguradong hindi na ako matatakot na baka malaman nila ang lihim ko dahil kung may tao man akong pwedeng pagkatiwalaan sa lahat ng sikreto ko, si Vince yun, na ilang beses na akong niligtas mula sa muntikan ko ng pagkabuking sa lahat ng ginagawa ko. Pagdating sa bahay, kinumusta ko ang kalagayan nila nanay at tatay. Pagkatapos sabay kaming kumain kasama ni Vince. Ibinigay ko ang kalahati sa kinita ko mula kay Kong at nagpasalamat naman ang mga magulang ko. Kinahapunan, bumiyahe na ako pauwi sa inuupahan kong bahay. Nagulat pa ako nang maabutan ko si Tony sa may bakuran. Tumayo ang lalaki nang makita ko. Ira, saan ka galing? Nandito ka pala. Sorry hindi kita natawagan ha. Galing ako sa amin eh. Dinalaw ko sina tatay at nanay. Ganun ba? Bakit naman hindi mo sinabi sa akin? Naihatid na sana kita. Kahapon pa kita hindi makontak eh. Pasensya na, marami akong ginagawa eh. Tsaka emergency ang pagpunta ko sa probinsya namin. Wala na kasing pang maintenance ang tatay ko eh. Ira, boyfriend mo ko. Hindi mo dapat tinatago sa akin ang mga bagay tungkol sa pamilya mo. Hindi mo dapat kinahihiya ang sitwasyon nila. Pamilya ko na rin sila. Kaya hindi masama kung tutulungan ko sila. Pasensya na, Tony. Nagmamadali lang kasi ako kahapon kaya hindi na ako nakapagpaalam. Naghanda pa naman si nanay ng dinner sa bahay. Medyo late na kung babiyahe tayo pero baka naman pwedeng puntahan na muna natin siya. Saglit lang naman tayo, please. Sige. Mahihintay mo ba ako? Magbibihis muna ako.
pwedeng wag na. Mabilis lang naman tayo eh. Wala akong nagawa kundi ang tumango na lamang sa tila nagmamadaling boses ni Tony. Ayun lang naman ang alam niyang gawin lalo na kapag napansin kong mainit ang ulo niya. Ayaw niyang makinig. Pagod ako at hindi ko kayang makipagtalo kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod na lamang sa kanya. Sumakay kami sa kotse at bumiyahe paalis. Hindi na ako nagsalita para matigil na rin ang kanyang pagsusuplado. Ilang sandali lang, dumating kami sa bahay nila Tony. Nadatnan namin ang nanay niya, si Aling Tinay. Abala ang ginang sa paghahanda ng pagkain sa mesa. Oh, nariyan na pala kayo. Dumiretso kayo sa komedor. Kakain na tayo. Magandang gabi po pala, Aling Tinay. Bakit ba ngayon lang kayo dumating? Ira, kanina pa pabalik-balik si Tony sa bahay mo ah. Pasensya na po, Aling Tinay. Umalis po kasi ako kanina eh. Hindi ko na rin po natawagan si Tony kasi wala pong signal sa bahay. Maling gawin ng isang babaeng umaalis nang hindi nagpapaalam sa kanyang nobyo. Ako noon, kung hindi nakakapagpadala ng sulat sa kasintahan ko, personal ko siyang kinakausap para magpaalam kung saan man ako pupunta. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Aling Tinay. Para bang gusto niyang sabihin sa akin na hindi makatarungan ang ginawa ko sa kanyang anak, na dapat niya akong kontrolin at manduhan sa bawat nasabihin niya. Hindi man lang ako dinipensahan ni Tony. Gusto kong magsalita at magdahilan, pero alam kong kapag magkasama ang mag-ina, hindi ako mananalo laban sa kanila. Kaya sa halip na sumagot kagaya ng nauna kong naisip, pilit na lang akong ngumiti at kumuha ng plato tsaka tahimik na naupo sa tabi ni Tony. Kumain na tayo, Ira. Nay, tama na po yan. Napagsabihan ko na siya. Mabuti naman. Aba, ayoko magkaroon ng manugang na matigas ang ulo. Nay. Tony, ano bang sinasabi ni Aling Tinay? Ira, sorry kung hindi ko nasabi sa'yo ang plano ko. Masyado ka kasing busy eh. Saka ito sana yung isosorpresa ko sa'yo noong huling magkita tayo. Na magpo-propose ka? Oo, ganun na nga. Ayos lang naman siguro sa'yo, no? Alam ko naman na papayag ka eh. Tony, ang hirap kasing umuo ngayon eh. May obligasyon pa ako sa pamilya ko. Kailangan ko pa silang tulungan. Magagawa mo naman yun kahit engaged na tayo. Marahas akong umiling. Hindi ako nakakain ng maayos dahil naging mataliman titig sa akin ang boyfriend ko. Maging si Aling Tinay, kahit paminsan-minsan na niya akong sinusulyapan, ay ginagawaran naman niya ako ng nanunukat na tingin. Ang gusto ko lang, tanggihan sa mga sandaling yon si Tony. Pero kailangan ko pang hintayin na makapagsulo kami. May ugali kasi si Aling Tinay na sumasabat kapag may naririnig na usapan. Si Tony pa naman, napapansin ko, parang may pagkamamasboy. Kaya alam kong wala ring mangyayari kung aangal ako nang nasa harapan pa namin si Aling Tinay. Nang mapagsulo na nga kami ni Tony, malungkot kong ipinahayag sa kanya na hindi ko muna matatanggap ang kanyang alok na magpakasal. Pasensya na Tony, hindi ko matatanggap ang alok mo na magpakasal. Kailangan ko munang asikasuhin ng pamilya ko eh. Alam mo naman na may sakit si tatay sa puso. Ayoko silang biglain. Sigurado ka bang yan lang talaga ang dahilan kung bakit mo ko tinanggihan? Sa pakiramdam ko kasi, may ibang lalaki ka. Naririnig mo bang sinasabi mo, Tony? Bakit mo ako pinagbibintangan ng ganyan? Alam mong nagtatrabaho lang ako ng maayos. Wala akong tinatapakang tao, lalo nang hindi ko magagawang manloko sa'yo. Siguraduhin mo lang kasi oras na malaman kong may ginagawa kang kababalaghan sa likod ko, talaga magkakasubukan tayo, Ira. Ano man ang gawin ko, wala kang karapatan, Tony. Hindi mo ako dapat na tinatakot ng ganyan. Magkasintahan pa lang tayo, hindi mag-asawa. Alam ko, pero hinahanda lang kita sa posibleng maging ikaw sa hinaharap. Ako ang mapapangasawa mo, kaya umayos ka. Hindi pa ako pumapayag sa gusto mo, Tony. Alam ko nga, pero dun din naman ang punta natin eh. Kaya kahit tumanggi ka ngayon, akin ka at walang magmamay-ari sa'yo, kundi ako lang. Mapakla akong ngumiti nang marinig ang sinabi niya. Sa unang pagkakataon, ngayon ko lang nakita si Tony na ganito. Para bang nagiging possessive na siya sa akin. Ayaw niyang gumagawa ako ng kahit na anong hindi niya nagugustuhan.
Ayoko pa naman sa taong masyadong kinokontrol ang buhay ng partner niya sa buhay. Sa loob nga ng 1 taon naming pagkakaroon ng relasyon, ngayon ko lang napansin ang bagay na ito sa kanya. Gusto kong matawa ng lihim. Kung alam lang niya ang mga nagawa ko para lang magkapera, siguradong magwawala siya. Umuwi ako sa aking tinutuluyan nang hindi na siya pinapapasok pa sa loob. Ayoko nang magtagal pa ang pag-uusap namin, Miss Winnie. Hindi ko kayang tagalan ng mga nakakairita niyang tanong tungkol sa kung sino ang lalaki ko kahit wala naman talaga. Kinaumagahan, naghahanda na ako sa pagpasok sa eskwelahan nang tumawag si Olivia. Dali-dali kong sinagot ang kanyang tawag. Maring Liv, ang aga mo naman yatang napatawag. Mari, natutuwa ako para sa'yo. May gusto na namang kumontrata sa'yo. Talaga? Sino? Si Lieutenant. Huwag ka batang scout ranger yung tinutukoy ko Malaki ba magbayad? Ay oo, tatay kasi ng SR na to general. Kaya game ka ba? Hindi kaya barilin lang ako niyan. Ay gaga ka, huwag mong sayangin ang datong. Kailan ba? Mamayang gabi, pero susunduin ka sa club. O sige, darating ako. Naging smooth ulit ang buong araw ko habang nagtuturo. Masunurin kasi ang mga estudyante ko Ilan sa kanila alam kong nagpapakyut sa akin. Siyempre dahil mga dalagita at binatilyo na nga. Pero hindi ko sila pinapansin. Alam ko naman lahat ang kakulitan nila Dala lang ng kanilang mga edad. Nililibang ko lang ang sarili ko para naman hindi ko gaano maramdaman ang bigat ng aking dinadala. Hindi ko din kasi maiwasang isipin ang mga magulang ko sa probinsya. Salat ang pamumuhay namin doon. Swerte na lang kung may nagpapatrabaho ng kanilang mga bukirin kasi nagkakapera si nanay. Kaya pa naman niyang magtanim ng mais at gulay. Salitan kasi sila ng aking mga kapatid na nagbabantay kay tatay. Paglabas ko ng eskwelahan, nakasalubong ko si Aling Tinay. May dala siyang basket na may lamang gulay at karne. Aling Tinay, ano pong ginagawa niyo dito? Mukhang malayo naman tong pinagtatrabahuhan ko sa bahay niyo Alam po ba ni Tony na nandito kayo? Sinadya talaga kita dito, Ira. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Halika, pumara ka ng taxi at samahan mo ko sa bahay. Kailangan kong lutuin ang mga ito at tutulungan mo ko. Mawalang galang na po, Aling Tinay. May lalakarin pa po kasi ko Tsaka hindi ko kayo masasamahan. Sana po maintindihan niyo ako. Kung gusto niyo, magpapara na lang po ako ng taxi na maghahatid sa inyo. Ano? Sayang naman ang effort ko sa pagpunta sa'yo tapos hindi ka naman pala sasama. Kailangan mong makabawi sa anak ko, Ira. Ilang araw mo na siyang binabaliwala. Dahil sa narinig kong sinabi ni Aling Tinay, medyo sumama ang pakiramdam ko. Wala siyang karapatang utusan ako ng kahit ano dahil hindi naman niya ako manugang. Wala pa silang koneksyon sa akin maliban sa pagiging girlfriend ako ng anak niya. Hindi yata nagustuhan ni Aling Tinay ang aking sinabi dahil hinawakan niya ang aking balikat at nagsalita siya ng mga katagang hindi ko naiintindihan. Maya-maya pa, umalis si Aling Tinay nang walang paalam. Nagtataka akong sinundan siya ng tingin at bago pa man siya mahabol, hayun nakasakay na nga siya ng taxi. Ano bang nangyayari sa kanya? Ay, mamaya magsumbong na naman si Aling Tinay kay Tony. Magkakampihan na naman silang dalawa. Unahan ko na siya sa pagsusumbong. Dahil sa labis kong pagtataka, tinawagan ko si Tony. Hello, Ira? Napatawag ka? Nagkita kasi kami ng nanay mo Hindi ko alam kung anong sadya niya sa akin, pero umalis kagad kasi siya Bakit? Hindi mo ba sinamaan si nanay? Bakit naman ganun? Sana sinamahan mo na lang siya sa bahay. Hindi ko alam kung bakit siya dumaan sa pinapasukan mo. Pero sana naman, huwag ka na mag-inarte. Tony, bakit ba ganyan ka makipag-usap sa akin? Parang galit ka. Masama bang tanggihan ko ang lahat ng gusto ng nanay mo? Oo, masama. Dahil girlfriend kita. Girlfriend? Kinokontrol mo nga ako Sa tingin mo ba, yan ang definisyon ng pagiging kasintahan ko? Mali ka, Tony. May sarili rin akong buhay. Hayaan mo akong kumilos nang naaayon sa gusto ko. Ang sabihin mo, may iba kang lalaki. May iba kang nilalandi ngayon. Humanda ka, Ira. Sasaktan kita. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nakikita ng lalaki mo.
Sasagot pa sana ako kaso pinutol na lang niya ang tawag. Gusto ko mang patulan ng pagiging mainitin ng ulo niya, wala akong magawa. Oras na para pumunta ako kay Olivia. Mas kailangan kong asikasuhin ang pamilya ko kaysa sa kanya. Habang nasa banyo at naliligo, napapaisip ako sa naging pagtatalo namin ni Tony. Habang tumatagal, napapansin kong hindi na maganda ang pakikitungo niya sa akin. Madalas kaming hindi magkasundo. At kung minsan, pinipilit ni Tony ang gusto niya habang ako naman ay naiipit sa sitwasyon. Tuloy sa kalagitnaan ng pagligo ko, sumakit ng todo ang aking ulo. Nang lumingon ako sa paligid, napakaraming bagay akong nakikita. Mga mukha ng mga tao na sa pagkakaalam ko ay patay na. May nakangisi, may galit na galit at may gusto na akong saktan. Halos hindi ko na magawang i-focus ang sarili ko sa pagtatapos ng aking ginagawa. Mabilis kong binalot ang sarili ko gamit ang tuwalya at kaagad na lumabas. Mabuti na lang, nagawa ko pang tawagan si Vince at pinakiusapan siyang puntahan ako sa bahay. Vince, baka naman pwede mo akong puntahan dito sa bahay. Kailangan ko lang ng tulong. Maawa ka naman please. Kailangan ko ng tulong. Ano ba nangyari? Nandito na naman sila eh. Ginugulo na naman nila ako. Pakiusap, puntahan mo ako rito. Maawa ka naman sa akin. Huwag kang mag-alala. Babiyahe ako ngayon din. Basta mag-iingat ka ha. Huwag mong hahayaan na magtagumpay sila. Lumaban ka. Tutulungan kita. Tumango ako kahit alam kong hindi ko siya nakikita. Pinutol ko na rin ang tawag at dahan-dahang naghintay sa kanya sa sofa. Alam kong darating si Vince anumang oras ko siya gustong papuntahin dito. Ipinatong ko ang aking mga paa sa sofa. Tinakpan ko ang aking tenga kahit nakatitig sa akin ang kanilang mga mata. Para bang gusto nila akong saktan. Sinubukan kong sumigaw pero hindi ko magawa. Sa bandang huli, pinagbabato ko sila ng unan. Kaso lang hindi ko sila matamaan. Ilang sandali pa, dinalaw na ako ng antok. Sa aking panaginip, si Aling Tinay na naman ang nakikita ko. Isa raw siyang masamang halimaw na nagpapakain sa akin ng napakaraming insekto. Ira? Ira? Vince? Ira? Ano? Kumusta ka? Bungad niya sa akin nang dumating siya sa bahay ko. Sapo ko ang ulo ko at halos hindi makapagsalita. Naiiyak ako at sobrang bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko na malayang pumapatak na naman ang luha ko. Niyakap ako ni Vince. Ano bang nangyari? Nagpakita na naman sila. Tinatakot na naman nila ako. Nakakasawa na, Vince. Paulit-ulit na lang nila akong ginugulo. Kumalma ka. Kumalma ka, Ira. Huwag mong kakalimutan na may katuwang ka sa pagharap ng pagsubok na to. Kaya, sige na. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano ngayon. Paano ko kakalma? Palagi nila akong ginugulo. Hindi ko nakakayanin pa ang mga susunod nilang pananakot sa akin. Ayoko pang mabaliw. Mabaliw? Hindi mo dapat na ini-entertain ang mga nakikita mo. Lahat ng yun, ilusyon lang. Kaya wag na wag ka magpapadala sa anumang gumugulo sa isipan mo. Pero... Pinuwestrahan ako ni Vince na wag maingay. Naglabas siya ng langis mula sa botelya galing sa bag na dala niya. Pinahira niya ako sa noon-noon tsaka pinainom. Sa tingin mo gagaling ako kagad? Ano ba ang benepisyong makukuha ko sa pag-inom nito? Huwag ka na lang kasing maingay. Alam kong hindi ka gaanong naniniwala sa panggagamot ko. Pero ito lang naman ang paraan para panandalian kang kumalma. Huwag kang matakot. Magiging okay lang ang lahat. Bakit ba kasi kailangan kong humantong sa ganito eh? Bakit kasi may lahing pagkabaliw ako? Hindi ka baliw, okay? Kumalma ka lang. Mawawala rin ang takot mong yan. Palalayasin ko kung anumang elemento ang gumagambala sa'yo. Sinubukan kong huminga ng malalim. Ikinalma ko ang aking sarili at nag-isip ng ibang bagay na pwedeng tumanggal sa anxiety na nagsisimula na namang bumangon sa pagkatao ko. Mabuti na lang, naging maayos din ang pakiramdam ko. Salamat Vince, akala ko hindi ko na mapapakalma ang sarili ko eh. Walang anuman, Ira. Ayoko rin naman kasi na mahirapan ka eh. Kahit papano, umaasa ako na may maitutulong ako sa'yo sa maliit na paraan. Kapag mabigat ang nararamdaman ko, masakit ang ulo ko, umaatake ang anxiety ko.
Pakiramdam ko lalong lumalala ang kalagayan ko eh. Kailangan ko na talagang magpatingin sa doktor. Para oras na isa ilalim ako sa therapy, handa na ako. Kailan mo isasagawa ang paunang check-up mo? Kulang pa ang pera ko eh. Pero konti na lang makakalapit na ako sa doktor. Gusto mo ba ako na lang ang maghanap ng perang pandagdag? Huwag mo nang ituloy muna ang pagpasok sa sinasabi mong inaalok na trabaho ni Olivia. Vince, ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin, okay? Ako na ang bahala na maghanap ng paraan. May nasimulan na ako. Hayaan mo na lang na gawin ko to para sa sarili ko. Alam kong mahirap pero kailangan. Ako lang ang makakatulong para gumaling ako. Hindi na sumagot pa si Vince sa sinabi ko. Alam ko naman na kahit wala siyang ginagawang pagpigil sa mga nagiging desisyon ko, malinaw na hindi pa rin siya sang-ayon sa mga pinaggagawa ko. Ayoko din kasing makaabala pa sa iba eh, kaya mas mainam na lang kung hahayaan na niya akong gawin ang lahat ng gusto kong gawin kesa naman pigilan pa niya ako pero gagawin ko pa rin. Ilang oras lang ang nakalipas, iniwan ko si Vince sa bahay. Nagsumikap akong makapunta kay Olivia para magpaayos ng makeup at damit. Akala ko hindi ka na darating, Mare. Naku, sayang ang galanting customer mo kung mapupunta sa iba. Kung kabog lang sana ang beauty ko, baka ako nang lumapit kay Lieutenant. Pasensya na ha, medyo sumama lang ang pakiramdam ko kanina. Ay nako, no worries Mare, bumawi ka na lang mamaya sa tip. Sige, walang problema. Aaliwin ko na lang muna si Lieutenant para naman malibang. Nakangiti kong wika kahit na ang totoo ay kinakabahan ako sa ginagawa ko. Noong unang pagkakataon na ibinigay ko ang sarili ko sa estranghero, halos masira ang dignidad ko sa sarili ko. Pilit ko itong pinapabangon pero pakiwari ko, bumabagsak pa rin ako. Ang baba na ng tingin ko sa sarili ko. Marumi na ako at wala nang kwentang tao. Gustuhin ko mang umiyak, mas kailangan kong tatagan ang sarili ko. Para din naman sa akin ang ginagawa ko eh. Kahit papaano, naging maayos ang pagkikita namin ng ikalawang customer ko. Hindi nga naman nawala ang takot ko at panlulumo dahil sa pagkababae ko lang naman din ang habol niya. Pero binayaran naman ako ng hindi nakakapagsising halaga. Maraming salamat sa lahat ng tulong na binibigay mo sa akin, Maring Liv ha. Kung nagkataong wala ka, hindi ko alam kung ano pa ba ang gagawin ko eh. Mare, sino pa ba ang magtutulungan kundi tayong dalawa lang? Alam mo naman yun, hindi ba? Makakapagpa-check up na ako. Salamat sa Panginoon. Sana lang talaga makatulong sa akin ang therapy na gagawin ko. Sana gumaling ka na. Alam ko naman na kaya mo yan eh. Matapang ka kaya huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Sa awa ng Panginoon, naging matagumpay naman ang gamutan ko at therapy. Ilang buwan din akong napag-isa dahil nag-leave ako sa trabaho nang hindi nagpapaalam sa kasintahan ko. Gayunpaman, kahit nagpapagamot ako, hindi ko maiwasang gambalain ng mga bangungot. Mga panaginip tungkol kina Tony at Aling Tinay. Kesyo inuusig nila ako at gustong husgahan sa lahat ng mga ginagawa kong pambabaliwala. Habang sinasagawa din ang gamutan, kinailangan kong mag-sideline ng mas marami. Ilang beses kasing tumawag sa amin si nanay, humihingi ng pera para sa maintenance ni tatay. Pagkatapos, pagkalipas ng ilang linggo, nanghingi na naman sila para sa biglaang pagkakaospital ni tatay. Kumain daw kasi ng bawal kahit na may bilin ng doktor sa kanya. Nanay naman pagsabihan niyo naman po si tatay. Bakit ba kasi nagmamatigas na naman siya at nagiging pasaway na? Maawa naman po kayo sa akin. Hirap na nga ako Kumakayod ako sa umaga bilang guro tapos kumakayod pa ako sa sideline sa gabi. Ayoko na sanang sabihin sa inyo to pero hindi ko na kayang pinagagawa niyo Hindi ko na talaga napigilang sumagot kay nanay. Wala na silang ibang alam na gawin kundi ang manumbat, manghingi, magdemand ng kung ano-ano. Tapos ako naman ang nagkakandara pa sa paghahanap ng paraan sa tulong ni Olivia. Nagagawa ko na ring sumayaw sa bar. Marami na nga akong customer mga mayayamang negosyante, politiko, mga estudyante. Lahat sila nagawang magpakasasa sa kandungan ko kapalit ng malaking halaga. Sa katunayan, binansagan akong masarap na guro dahil sa tuwing pinepresent ako sa stage bilang Star of the Night, nakasuot ako ng uniform ng isang teacher. Sexy nga lang at makapalang kolorete sa muka. Habang tumatagal, nagiging manhid na ako sa kung ano man ang sasabihin ng iba.
May mga kapitbahay na rin kasi ang nakakapansin sa madalas kong paglabas sa gabi. Pauwi na ako ng bahay. Naghahanda na ako sa pagpasok sa trabaho sa bar nang nakatanggap ako ng tawag mula kay Tony. Ilang buwan kitang pilit na kinokontak pero hindi kita natawagan. Sabihin mo nga sa akin, nasan ka ba? Sa tuwing pupunta ako sa bahay mo sa umaga, wala ka. Kapag sa gabi naman, wala ka rin. Nasan ka ba talaga? May mahalaga lang akong inaayos tungkol sa sarili ko, Tony. Tsaka bakit mo ba ako hinahanap? Para makontrol mo na naman? Ha? Ganun ba? Ibang klase ka rin kasintahan eh. Tingin mo na sa sarili mo, talagang tuso ka na? Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang mga kalokohang ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Malandi ka. Kung ano-ano na lang ginagawa mo para masolusyonan ang kakatihan mo. Tumahimik ka, Tony. Wala kang ebidensya sa kung ano ang sinasabi mo. Ah, talaga? Gusto mo pa talaga na ipakita ko sa'yo mga galaw mo? Hindi ako nakasagot nang marinig ang mga sinabi niya. Sumagi sa aking isipan ang lahat ng mga nakaraang pakikipagkita ko sa aking customer. Kung ganyang hindi man siya natatakot sa lahat ng mga pinaparatang niya sa akin, malamang may alam nga siya sa aking mga ginagawa. Kay bilis na tumulo ang luha ko sa aking mga mata. Nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Nalaman na ni Tony ang mga sikreto ko. Dala ng labis kong takot, pinutol ko ang tawag. Nanginginig na denial ko naman ang numero ng telepono ni Vince. Vince, alam na ni Tony ang totoo. Ano? Sigurado ka? Totoo ba yan? Hinusgahan niya ako ng todo. Kinutsahan niya ako at pinagsabihang maruming babae. Alam ko naman kung anong pinasok ko eh. At ito lang ang paraan ko para makahanap ako ng mabilisang paggamot para sa sarili ko. Kaya bakit niya ako hinuhusgahan ng ganito? Siya nga halos kontrolin ako sa lahat ng bagay eh. Ni hindi na niya ako hinahayaang gawin ang lahat ng gusto ko. Shh! Kumalma ka lang. Nagsisimula ka na naman matarante. Uminom ka na ba ng gamot mo? Hindi pa, pero huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Alam ko gagaling ako. Hindi ba gagaling ako? Oo naman, gagaling ka. Huwag kang mag-alala. Basta pakikinggan mo lang ang lahat ng sinasabi ko. Huwag mo munang hayaan durugin ka ng emosyon mo. Kailangan maging maayos ang pakiramdam mo. Sa pagkakataong yun, basta na lang akong nasuka. Hindi ko nga alam kung bakit ganun eh. Basta ko na lang kasi naramdaman ng pagkahilo. Mabuti na lang nung tumawag sa akin si Tony ay papasok na ako ng bahay at nasusian ko na pabukas ang pinto. Kahit papaano, may mauupuan na kami ni Vince sa loob. Nagpahinga lang ako sandali. Kailangan ko pang pumasok eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kailangan kong lumapit sa mga lalaki sa bar. Madalas sumasayaw lang ako. Pinapainit ang mga mata ng lahat ng customer. Tuloy tuwang-tuwa ang manager namin at bugaw na si Olivia. Mare, gustong-gusto ko na narito ka. Ang galing talaga. Gusto ko lang makarami ng tip, Mare. Alam mo naman na madalas akong hinihinga ng pera ng nanay eh. Minsan nga gusto ko nang sumuko eh. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam mo, Mare, ganyan talaga ang mga nanay. Kapag wala ka nang maibigay, manunumbat sila. Sasabihin ka agad na sila ang bumuhay sa atin. Ay, ewan ko ba? Ganyan kasi ang nanay ko eh. Hindi ko nga lang alam sa nanay mo. Hindi na nga nila alam ko anong isinasakripisyo ko para sa kanila eh. Tapos dumagdag pa si Tony. Inaaway ako at pinapangalanan ng kung ano-ano. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Siguro makikipaghiwalay na lang ako sa kanya. Kahit kailan naman, hindi niya pinakinggan ang mga rason at pakiusap ko eh. Palagi na lang siyang tama. Lagi na lang na siya ang kailangang masunod. Toxic ang tawag sa ganyang relasyon. Yung nakakasakal na, nakakairita at hindi na nagkakasundo. Dapat talagang hiwalayan mo ng lalaking nagbibigay sa'yo ng dahilan para mas lalo kang ma-stress. Alam mo na, para makahinga ka ng maluwag. Sa tingin mo ba, magiging malaya na ako kapag hiniwalayan ko siya? Oo naman. Alam kong mas matatahimik ka na kapag pinili mong maging single. Hindi ka na magtatago. Hindi ka na matatakot na baka may humusga sa'yo. Kailangan mo lang na gawin ang gusto mo. Tingin ko, maganda ang advice sa akin ni Olivia. Tama nga naman siya eh. Kapag wala ng Tony, wala ng heartaches. Hindi na rin ako masasakal at mahihirapan. Sana lang umubra ang lahat ng plano ko para maging okay na ang lahat. Sinadya kong mag-ayos ng araw na yon para makipagkita kay Tony.
Kinasundo ko si Olivia na mag-arrange ng isang mesa para sa amin ni Tony. Makakasama ko rin siya sa dinner pero hihiwalay siya ng mesa mamaya. Nauna ko na siyang tinawagan sa cellphone pero hindi siya sumasagot. Kaya naman pinadalhan ko na lang siya ng text message. Alam kong darating siya sa lugar na pinagsabihan ko sa kanya. At kagaya nga ng inaasahan, wala pa ang takdang oras ay dumating na siya. Pero hindi para makipag-usap sa akin ng maayos. Nagpunta siya para husgahan ako at ipakalat sa harapan ko ang kinolekta niyang mga larawan kong walang saplot habang nakikipagsiping sa iba't ibang mga lalaki. Kasama niya si Aling Tinay na noon napakasama ng tingin sa akin. Bago pa man ako makapagsalita, isang malakas na sampal ang ginawad niya sa akin. Haliparot kang babae ka! Talagang hindi mo na maitago ang kalandian mo, no? Ang dumi-dumi mo! Bakit kayo nagagalit sa akin? Hayaan niyo muna akong makapagsalita. Ikaw, Aling Tinay, wala kang karapatang saktan ako. At ikaw naman, Tony, anong drama to? Bakit kailangan mo akong laitin, ha? Talagang hahayaan mo ang nanay mo na saktan ako? Tumahimik ka, Ira. Kasalanan mo naman kung bakit ka nagkakaganyan, hindi ba? Kasalanan mo dahil malandi ka. Maharot! Hindi nyo alam kung anong sinasabi nyo. Wala kayong alam sa pinagdaraanan ko. Kaya wala kayong karapatang husgahan ako. Tsaka bakit pa sinama mo pa ang nanay mo rito, Tony? Ganyan ka na ba talaga kaduwag para hayaan siyang saktan ako? Nagtatago ka na ngayon sa saya ng nanay mo. Mabuti nang marinig ni nanay ang lahat ng sasabihin ko sa'yo, Ira. Ikaw ang makinig sa akin, Tony. Dahil ako ang gustong makipaghiwalay sa'yo. Kaya sana, wag mo nang ipilit ang mga plano mo para sa akin. Ayoko na. Tama na. Sa halip na si Tony ang lumapit sa akin para makipagtalo, nagulat ako dahil si Aling Tinay ang umaatake sa akin. Gigil na sinabunutan niya ako na naging dahilan ng pagkakahila niya sa buhok ko. Nagulat ako sa bilis ng mga pangyayari, pero wala naman akong magawa kaya napilitan akong makipagsabunutan din sa kanya. Nababaliw ka ng matanda ka. Wala ka na talagang ibang alam na gawin kundi ang pumatol sa mas bata sa'yo. Akala mo siguro hindi kita lalabanan? Ha, nagkakamali ka. Talagang kakalbuhin din kita kapag hindi mo ako binitiwan. Kung ganon, magkalbuhan tayo ngayon. Mas malakas ako sa'yo. Ni hindi man lang nagtangka si Tony na awatin kami. Ilan sa mga paruot paritong mga tao ang napapatingin na dahil sa kaguluhang nakikita. Si Olivia, ilang beses nang napapatayo dahil sa labis na pag-aalala sa akin. Sa tuwing magtatangka siyang lumapit, ako na lang ang umiiling dahil ayoko na sanang madamay pa siya sa kahihiyan. Sa pagkakataong yun, hawak niya ang kanyang cellphone at tila ba may nais tawagan. Mare, mukhang hindi na tama ang pinaggagawa ng babaeng yan. Kay tanda-tanda na pero masahol pa ang ugali sa bagong panganak na sanggol. Hayaan mo na, Mare. Huwag ka nang makialam at makasaktan ka rin niya. Ah, aray! Ang dami mo pang satsat pero wala ka namang binatbat. Ha! Tigilan niyo na nga yan. Kayo nga ang pumunta rito pero iniiskandalo niyo ang kaibigan ko. Matinding eskandalo talaga ang kinasangkutan namin. Habang nakikipagsabunutan pa ang matandang huklubang nanay ni Tony, narinig ko siyang umusal na naman ng kung ano-anong salitang labag sa lingwaheng kabisado ko. Sa tingin ko, mga orasyon na kadalasang naririnig kong ginagamit ng mga mangkukulam na nakikita ko sa telebisyon. Si Olivia naman, hindi na kinayang pagtitimpi. Talagang sumama na sa gulo at nagtawag pa ng gwardya. Pasensya na, Mare, pero hindi ko na talaga kayang pagbigyan ng mag-inang yan. Anong ibig mong sabihin? Sumusobra na talaga sila. Hindi na kita kayang pagmasdan na pinagtutulungan ka ng mag-inang yan. Ikaw naman, Tony, parang hindi ka lalaki. Hinahayaan mo ang nanay mo na awayin ng nobya mo? Mga peste kayo! Talagang pagtutulungan niyo ako, ha? Sumigaw si Aling Tinay dahil mas matindi ang kapit ni Olivia sa buhok niya. Balak pa nga yata niyang kalbuhin ng ginang eh. Kaya naman napilitan akong bumitiw lalo na't kay sama na ng tingin ni Tony sa akin. Bakit ang sama ng tingin mo? Ano, ako naman ang susugurin mo? Dahil tapos na ang nanay mo sa akin, ikaw naman ngayon? Wala ka pala eh. Isa kang bakla, Tony. Nakakahiya ka. Masahol ka pa sa lahat ng duwag na nakilala ko. Hindi ako magkakaganito kung hindi dahil sa'yo. At ako pa talaga ang may kasalanan? Ako pa talaga ang sisisihin mo? Napakahayop mo, Tony. Wala kang kwenta. Dapat lang talaga na hiwalayan na kita. Isang malakas na sampal ang ginawad ko sa lalaki.
Kitang-kita ko ang matinding galit sa mukha ni Aling Tinay nang makita niyang sinampal ko ang anak niya. Aktong susugod na sana siya sa akin, kaso lang muli na naman siyang hinablot ni Olivia na noon ay magulo na ang buhok at halos hindi na maipinta ang muka. Halika rito, gurang ka! Tayong dalawang magtutuos! Aba, talagang gusto mo rin akong saktan, ha? Gusto mong totohanin ko ang pananakit sa'yo? Kahit magpatayan pa tayong dalawa, hindi kita titigilan. Muling nagsabunutan ng dalawa kaya natuon ang pansin ko kay Tony. Alam kong hindi na siya makikinig pa sa mga paliwanag ko. Malamang bulag na siya sa anumang mga pakiusap ko. Wala akong magagawa. Blanko na nga ang mukha niya ngayon eh. Kasalanan mo to. Hindi lang ako makapaniwala na magagawa ko pang mahalin ang manlulokong kagaya mo. Hindi ako manluloko, pero ang totoo nagipit lang ako. Wala na akong matinong malalapitan, kaya kailangan kong humanap ng paraan para magkapera. Madali lang para sa'yo ang husgahan ako dahil ikaw, may nanay kang nakahanda kang ituring na prinsipe. Hindi mo man lang iniisip na ako nahihirapan din sa nagiging sitwasyon ko. At ako pa ang sinisisi mo? Tumigil ka, Tony! Sumusobra ka na! Talagang nakatatak na sa isipan mo na masama ang ginawa ng nobya mo? Pero hindi mo man lang maisip na may sakit si Ira. May sinusuportahan pang mga magulang sa probinsya kaya siya naghahanap buhay kahit pa sa ganitong paraan. Magkampihan na kayo. Wala akong pakialam. Sa tingin mo ba, makikinig pa ako sa mga paliwanag mo? Isa kang babaeng mababa ang lipad. Kaya bakit ako maniniwala sa lahat ng sasabihin mo? Ang sabihin mo lang, sadyang gusto mo ng maraming lalaki. Pero huwag kang mag-alala. Ako ang tipo ng lalaki na hindi aalis hanggat hindi nakakaganti. Sasaktan na sana ako ni Tony, kaso lang may kamaong sumangga sa mabibigat niyang kamay na balak pa yatang ipatama sa akin. Nagulat ako pero hindi kagad nakapagsalita. Sa halip, nilingon ko ang lalaking nagligtas sa akin, si Vince. Wala kang karapatan saktan ng kaibigan ko. Aba, at may nagpakita na nga na isa sa mga lalaki mo, Ira. Ano? Ilang beses nyo talagang ginawa yun, ha? Ang kapal ng mukha mo! Bastos! Akala mo lang bastos ako. Pero kayo ang tunay na mahahalay. May sakit ang kaibigan ko, kaya wag mo siyang huhusgahan. Napalingon ako sa paligid. Si Vince at Tony na nga ang nagsusuntukan. Wala man lang nagtangkang umawat sa kanila. Ganon din si Aling Tinay at Olivia. Nagkakapunitan na sila ng damit dahil sa labis na galit. Huli na nang dumating ang mga gwardya. Nakikiawat din naman sila dahil syempre trabaho nila yon. Samantalang ako, hindi na mapalagay. Balisa at nanginginig na sa takot. Nagsisimula ko nang makita ang mga mukha na tila nang uusig sa akin. Mga mukha ng bawat taong may kani-kanilang emosyon. Galit, hinagpis, takot. Lahat sila lumulutang napapalapit sa akin. Lahat sila gusto kong saktan. Kaya naman wala na akong balak pang patagalin ang paghihirap ko. Kailangan ko na silang labanan. Tama na! Tigilan niyo na ako! Hindi ako natatakot sa inyo! Ira, anong nangyayari sa'yo? Mari, halika na, iwanan na natin sila. Mari, nariyan na naman sila. Ang mga tao, hindi ko sila kilala. Pero paulit-ulit nila akong ginugulo. Nagsasawa na ako. Palagi na lang ganito. Kumalma ka nga. Ikaw natataranta ka kagad eh. Hindi mo ba alam na tinawagan ko na si Vince para makahingi tayo ng tulong sa kanya? Buti na lang narito siya at malapit na sa area. Ikaw ang tumawag kay Vince? Oo, tinawagan niya ako. Nagkakagulo na raw kasi kayo dito eh. Ano ba kasi ang nangyari? Gusto ko lang naman makipag-usap ng maayos kay Tony eh. Alam kong toxic na masyado ang relasyon namin. Kaya nagdesisyon ako makipaghiwalay na sa kanya. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa niyang isamang nanay niyang masyado ng bayolente. Masahol pa sa baliw. Alam mo, Ira, lahat ng sasabihin mo sa kanya, hindi niya na paniniwalaan. Mahirap na para sa kanya ang tumanggap ng mga paliwanag kasi nga sarado na ang isipan niya. Hindi mo na dapat na pinilit muna sa kanya ang closure nang hindi siya handa. Lalo na ngayon, nahihirapan siyang pakinggan ka kasi nga nandyan pa ang nanay niya. Isa kasi sa nanggagatong sa kanya ay ang nanay niyang makitid ang isip. Lahat ng sinasabi niya, pinaniniwalaan naman kagad ni Tony. Nang mga sandaling yon, palayo na kami sa kinaroroonan nila Tony at Aling Tinay.
Mabuti na lang din at nariyan sila Vince at Olivia. Alam kong hindi nila ako pababayaan. Ang sa akin lang, sana maging makatwiran ng mag-ina sa kanilang ginagawa. Hindi yun kung ano-ano na lang ang binibintang nila sa akin. Oo, alam kong marumi na akong babae, Miss Winnie. Marami akong naging lalaki sa buhay ko simula nang pasukin ko ang pagiging isang babaeng mababa ang lipad. Ayoko na kasing umasa sa iba eh. Mahirap nang masumbatan, sisihin kung bakit wala akong ginawa. Isa pa, nariyan ang pamilya ko na ako lang ang inaasahan. Hayaan mo, Ira. Alam kong hindi ka ganong naniniwala sa kakayahan ko bilang isang albularyo. Pero susubukan ulit kitang tulungan sa abot ng aking makakaya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sabi mo na kapag therapy ka na at may minemaintain ka mga gamot para wag nang bumalik ang iyong anxiety? Baka lang kasi may magagawa ako sa pamamagitan ng mga herbal at konting kaalaman ko. Kailangan ko lang ang kooperasyon mo. Sige, papayag na ako. Sumama sina Vince at Olivia sa akin pag uwi sa bahay. Kumuha siya ng puting kandila, sinindihan at pinaupo ako sa gitna. Pagkahawak ang magkabilang kamay nila Vince at Olivia habang umuusal ng hindi ko maintindihang mga kataga. Natatakot ako, Vince. Anong mangyayari sa akin pagkatapos nito? Malalaman natin kung ano ba ang totoong nangyari sa'yo. Kung nabati ka ba ng mga engkanto, nagustuhan ng mga elemento, pinag-interesan ng mga aswang, o ginambala ng mga multo o kinulam. Posible ba yun? Alam mo, Ira, ang mga doktor kasi hindi naniniwala sa paranormal at iba pang mga bagay na may kinalaman sa scientificong paliwanag. Kaya hindi nila ini-entertain ng ganitong mga bagay. Wala namang masama kung susubukan natin na alamin kung may ibang gumagambala ba sa'yo. Sige, tatandaan ko. Maraming salamat ha. Hay naku, Mari. Mamaya ka na magpasalamat sa best friend mo. Unahin na muna natin to. Nakiramdam ako sa paligid. Tahimik na noon si Olivia habang si Vince naman panay ang pag-usal ng mga kataga. Namalayan ko na lang na unti-unting bumibigat ang mga talukap ko hanggang sa tuluyan na nga akong mahimbing. Nagising ako sa isang pamilyar na silid sa loob ng isang bahay. Bumangon ako at kinusot-kusot ang aking mga mata. Napagtanto kong nasa loob ako ng kwarto ni Tony. Ano naman ang ginagawa ko rito? Paano ako napunta sa lugar na ito? Nagpasya akong lumabas ng kwarto. Sa may madilim na sala, namataan ko ang nag-iisang liwanag na nagmumula sa kandila. May nakaupong babae sa sahig. Tila nagko-concentrate sa kanyang ginagawa pero alam ko at kilala ko kung sino siya base sa bulto ng katawan niya. Si Aling Tinay. O Panginoon ng kadiliman, pakinggan niyo ang aking hiling. Sundin niyo ang aking tinig. Parusahan ng babaeng nagngangalang Ira. O Panginoon ko, tawagin niyo ang kaluluwa ni Ira. Bigyan niyo siya ng karamdaman. Pahintulutan niyo ako na pagdusahin siya sa isang pagsubok na hindi niya malulusutan. Ang mga mata niya ay buksan. Pahintulutan niyong magmulat ang ikatlo niyang mga mata. Nang sa gayon, tuluyan na siyang mabaliw at mawala sa katinuan. Hayop ka, Aling Tinay. Kinukulam mo pala ako. Ginagawan mo pala ako ng kung ano-anong bagay lingid sa kaalaman ko. Ang anxiety ko, ang schizophrenia ko, bunga lang pala ng pangkukulam mo sa akin. Galit ko siyang inatake. Sinubukang sabunutan at saktan pero tumatagos lang ang katawan ko sa kanya. Hindi ko siya mahawakan. Tila ba hindi niya ako nakikita. Galit akong nagwala, nagsisisigaw. Niloko nila ako. Ang akala kong karamdaman sa pag-iisip ay maling akala ko lang pala. Naniwala ako sa mga doktor nang naaayon din sa naging findings nila. Pero ang totoo, kinulam pala nila ako. Kinulam para mabaliw at mamatay kung kinakailangan. Pero bakit? Anong kasalanan ko sa kanila? Hindi ba nila alam na hirap na ako? Na kaya ako pumasok sa maruming trabaho ko ay para magkapera at maipagamot ko ang sarili ko? Umiyak ako ng umiyak hanggang sa maramdaman kong hinihigop na ako ng kung anong puwersa na para bang pinababalik ako kung saan ako nanggaling. Ilang sandali pa. Ira, gising! Ira! Mare, okay ka lang ba? Vince? Olivia? Nasaan ako? Anong nararamdaman mo? Nawalan ka ng malay kanina eh. Pasensya ka na sa ritual na ginawa ko. Ano? Kumusta ka na? May nakita ka ba?
Vince, tama ka. Hindi nga lahat ng karamdamang iniinda ko may siyentipikong paliwanag. Natatakot ako, Vince. Kinukulam pala ako ni Aling Tinay. Sinasabi ko na nga ba talagang may kademonyohang tinatago sa katawan ng matandang yon. Talagang sinusubok niyang kamalditahan ko Ang sarap niyang sabunutan. Teka lang, kumalma kayo. Hindi kayo dapat nagpapaapekto sa kanya. Mas matutuwa ang Panginoong sinasambit niya kapag nagpakita kayo ng negatibong emosyon. Kaya dapat kumalma kayo. Kailangan natin ng paraan para masugpo ang kasama ng hayop na mag-inang yan. Ano ba kasi ang pumasok sa kukote mo at pumatol ka sa lalaking baliw, Mare? Huwag na nating questionin ang tungkol sa bagay na yan, Olivia. Ang gagawin na lang natin ngayon, maghanap ng mga bagay na may koneksyon kina Tony at Ira na pwede natin tanggalan ng kapangyarihan para mawala na ang tulay na gumagambala sa kaibigan natin. Tama si Vince, Mare. May naiisip ka bang mga gamit na binigay sa'yo ni Tony na sa tingin mo may sentimental value? Inalala ko ang mga panahong okay pa kami ni Tony. Ilang beses niya akong niregaluhan noon. Alahas, pagkain, pabango. Pero ang pinaka-pinahahalagahan ko ay ang kwintas na may ukit ng pangalan naming dalawa. Suot ko ito ngayon kaya naman kinakabahang tinanggal ko yun. Ito ang niregalo niya sa akin na ayaw niyang ipatanggal sa leeg ko. Pues, wag mo siyang susunduin. Kailangan, mapatanggalan natin yan ng kapangyarihan. Ang mga mangkukulam kasi, nilalang din ng dilim, Ira. Kapag hindi ka nila nakuha sa pagbibigay ng matinding karamdaman, pwede ka nilang kontrolin sa pamamagitan ng pagsapi nila sa iyong katawan. Anong gagawin natin ngayon? Lalapit tayo sa mga pare. Ritual ang ginamit nila para magkasakit ka, Ira. Kaya banal na ritual lang ang pwedeng makapagpagaling sa'yo. Kailangan mo lang tatagan ang loob mo. Sige, hindi ako tatanggi dyan. Bakit sa pare, Vince? Wala ka bang powers kagaya ng mga mangkukulam? Hindi ba't ang kalaban ng mga kagaya nila ay albularyo? Ang mga mangkukulam, ang tinatawag nating Black Witch, Olivia. Masama sila, bayolente, puno ng galit sa puso. Mapanumpa, samantalang ang mga albularyong kagaya ko, tinatawag naman na mga White Witch. Gumagamit din kami ng mahika, pero alam naman natin na walang kahit na anong kakayahan ng tao ang kayan dumaig sa pananampalataya natin sa Panginoon, ang may kapal na lumikha sa ating lahat. Ibibigay ko ang buo kong tiwala sa lahat ng sinabi mo, Vince. Gusto ko nang manumbalik sa normal. Tama nang maging ganito ko. Ayoko na. Pagod na rin kasi ko Huwag kang mag-alala, Mare. Hindi ka naman namin pababayaan Kami ang bahala sa'yo. Hindi ako papayag na may manakit pa sa'yong iba. Bago pa man sila makalapit sa'yo, ako munang sasabunot sa kanila, no? Lalo na kay Aling Tinay na masyadong bayolente. Aba, akala ba niya hindi ko siya lalabanan? Nagkakamali siya, no? Maraming salamat sa inyo, ha? Maraming salamat dahil inintindi niyo ang lahat ng problema ko. Tinulungan niyo ako. Para saan pa at naging magkaibigan tayo, Mare? Ay nako, tama ng dramang yan ha. Kailangan na nating kumilos, now na. Nang araw na yon, umalis kaming tatlo at nagtungo sa pare. Nakipag-usap kami kay Father at sinurrender ang lahat ng bagay na binigay sa akin ni Tony. Pinagkumpisal niya ako. Sinabi ko ang lahat ng kasalanang nagawa ko at muli akong pinagrosaryo. Umusal ng mga dasal si Father at inihulog sa malaking latang may apoy ang mga bagay na dati ay nagpapatunay ng aming pagmamahalan ni Tony. Habang umuusal ng dasal, naramdaman ko ang pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin. Ewan ko ba, noon lang ako nakaramdam ng matinding takot. Parang may parte sa katawan ko ang tila ba tinatanggalan ng lakas kasabay ang panginginig ng tuhod ko. Maring Ira, okay ka lang ba? Gusto mo bang maupo na muna? Ayos lang ako, Mare. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko pa naman Tatagan mo lang ang paniniwala mo sa Panginoon, Ira. Alam ko magiging maayos rin ang lahat. Magtiwala lang tayo. Malaki ang posibilidad na mawala na ang lahat ng nararamdaman mo. Oras na matapos si Father sa pagdarasal. Siya kasi ang nagsisilbing instrumento natin para tulungan tayo ng Panginoon. Alam ko, Vince, at nananalig ako sa kanya. Pinilit kong tapusin ang dasal at nagrosaryo pa kami ulit. Ilang sandali pa, naging magaan na ang aking nararamdaman. Niyakap ako ni Olivia.
Parang nagiging maayos na ang aking pakiramdam. Gumagaan na ang dibdib ko. Ewan ko ba, pakiwari ko, may tinik na natanggal sa damdamin ko dahil sa pagdarasal na ginawa natin. Yung anxiety mo, umaatake pa ba? Sa ngayon, wala akong nararamdaman pang takot. Naglaho na ang lahat ng yon. Pakiramdam ko magaling na ako. Mabuti naman kung ganun. Salamat sa Panginoon. Naglaho na ang sumpa na ibinigay nila sa'yo. Naiiyak na niyakap ko si Vince at Olivia. Bumulong naman si Vince sa akin na masaya siya para sa akin. Ang kailangan naman natin gawin ngayon, dalawin sina Tony at Aling Tinay. Dapat nating malaman kung ano na ang sitwasyon nila ngayon. Bakit kailangan pa natin silang dalawin, Vince? Kasi nga, sila ang kumulam sa'yo. Oras na masira ang mga bagay na nilagyan nila ng orasyon, susumbalik sa gumawa ang sumpa. Ibig sabihin, babalik kina Aling Tinay at Tony ang karamdaman na ipinakalat niya sa katawan mo. Napagtanto ko ang sinabi ni Vince. Wala naman akong magagawa kundi ang sumunod sa sasabihin niya dahil may nakikita din kasi akong resulta. Kailangan lang lakasan ko ang loob, tiisin ang sakit na ginawad nila Aling Tinay at Tony. Nang mga sumunod na araw, umalis kaming tatlo at nagpunta sa bahay nila Tony. Sa bakuran pa lang, ramdam na namin ang pagkakaiba at pagbabago ng paligid. Tahimik at malamig, ni hindi kami makalapit nang hindi sumisilip sa bawat sulok ng bakuran. Mari, hindi nakalakang pinto oh. Talaga ba? Oo, tignan mo oh. Ang mabuti pa, pumasok na lang muna tayo. Kailangan ko lang makita kung nasa loob sila. Teka, ako na lang ang sisilip. Nilapitan nga ni Vince ang dingding at sumilip-silip sa paligid. Maging sa mga kwarto at kusina, sinubukan niyang tignan kung nasa loob ba ang mag-ina. Maya-maya pa, narinig kong may umuungol sa loob. Nagkatinginan kaming tatlo. Lumapit ulit si Vince sa akin. May tao sa loob. Mukhang nandun si Aling Tinay at Tony. Kinakabahan ako. Ano bang gagawin natin? Di syempre, papasok. Mare, teka lang muna. Hintay. Hindi ko na napigilan si Olivia nang pumasok nga siya ng dire-diretso sa loob ng bahay. Wala akong nagawa ng sumunod na sa kanya si Vince kaya pumasok na rin ako sa loob. Nadatnan ko si Tony at ang nanay niya na kanya-kanyang higa sa papag na kawayan at sahig na pinatungan lang ng banig. Ni hindi na nila nagawang pumasok sa kanilang mga kwarto. Matindi ang lagnat ng dalawa. Bumangis pa ang mukha ni Aling Tinay nang makita ko. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Hoy tanda, tumigil ka ha? Ikaw na nga dinalaw dito, nag-iinarte ka pa? At bakit kailangan kayong magpunta pa rito sa bahay ko ha? Gusto niyong makita ang sitwasyon namin? Natutuwa kayong pagtawanan kami dahil nahihirapan na kami? Mga kampon kayo ni siya. Kayo ang kampo ni Satanas, Aling Tinay. Kinulam mo ko. Ikaw palang dahilan ng pagkakasakit ko. Ikaw ang dahilan kung bakit akala ko nababaliw na ako. Ano ngayon kung may kinalaman ako? Natural dahil gusto ng anak ko na pakasalan ka pero ayaw ko sa'yo. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para ikaw mismo ang magkalat ng sa gayon. Ma-turn off siya sa'yo. Baliw ka pala eh. Bakit hindi na lang kayo ng anak mo ang magpakasal? Yun naman pala ang gusto mo eh. Tumahimik ka, Ira. Huwag mo kong iinsultuin sa harapan ng nanay ko. Ano bang gusto mong gawin ko? Matuwa sa ginagawa mo? Ha, nakakadiri kayo. Kung makapanghusga kayo sa akin, parang ako na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Tapos ngayon malalaman ko, mas gusto pala ng nanay mo na ikaw ang asawahin niya? Ha, ang hahalay niyo. Mamamatay ka! Napakarumi ng bibig mo! Nilalapastangan mo na ang pagiging ina ko! Hindi kita nilalapastangan. Nagpapakita ka lang kasi ng ugaling ganyan, kaya alam kong puro kahalayan lang ang nasa isip mo. Kaya sana kayong dalawang magdusa. Nagwala si Tony kahit nahihirapan. Pinagbabato niya kami ng kung ano-anong kagamitan. Kanya-kanya naman kami sa pag-iwas nila Olivia. Si Aling Tinay naman nagsimula ng umusal ng ritual pero wala namang nagawa. Sinangga kasi kagad ni Vince ang kanyang mga orasyon eh. Ilang sandali pa, nakita kong dumugo ang ilong ng mangkukulam. Marahil, hindi niya kayang labanan ng kung anong wika na inusal ni Vince. Si Tony naman, gusto kaming atakihin pero hindi niya magawa. Nahihilo lang siya sa tuwing nagtatangka siyang lumapit sa amin. Natutumba, nawawala ng lakas.
Pasensya na, Tony. Kailangan ko tong gawin sa'yo. Lalaki ka at wala kang karapatang manakit ng babae. Lahat ng karamdaman ninyo mananatili sa katawan nyo hanggang sa magsisi kayo sa mga kasalanan nyo. Hayop! Mga lapastagan! Mga masasama kayo! Kahit anong pagwawala pang gawin mo, hindi na maglalaho ang karamdaman mo. Kapag gumaling ako, babalikan ko kayo! Pwe! Ang tapang mo, tanda. Wala ka namang binatbat. Puro ka lang dada. Mangkukulam ka nga pero kinulang ka naman sa powers. Hindi mo kami magagawang saktan. Akala mo lang yon, pero ang totoo, ikaw ang uunahin ko sa inyong tatlo. Tumawa ng tumawa si Aling Tinay. Malutong at nakakabingi. Hindi naman malaman ni Tony ang gagawin. Tila ba tuluyan na ngang nawala sa katinuan si Aling Tinay. Wala na. Nabaliw na nga ng totohanan ng nanay ng ex mo, Mare. Hindi baliw ang nanay ko. Hindi! Kasalanan nyo to! Wala kaming kasalanan sa iyo, Tony. Lahat ng nangyayaring kamalasan sa inyo ngayon, bunga ng kasamaan niyong mag-ina. Kaya pasensya na. Wala akong magagawa kundi hayaan kayong magtiis. Sambit ko tsaka sila tinalikuran. Habang palayo ako ng palayo, palabas sa bahay nila Tony, sigaw ng sigaw sa akin ng lalaki. Tawa naman ng tawa si Aling Tinay. Wala nang ang pag-asa na gumaling pa ang ginang. Bumalik sa kanya ang ginawa niyang sumpa. Sa tulong ng mga payo ni Vince, lumipat ako ng tahanan at nagpatuloy sa buhay. Kinalimutan ko si Tony at itinuon ang aking sarili sa pagtuturo sa eskwelahan. Hindi na ako bumalik sa pagiging GRO. Lubos naman akong naiintindihan ni Olivia, lalo na't siya man ay tinigil na rin ang pagiging bugaw sa kadahilanang nagkakamabutihan na rin sila ni Vince. Masaya ako para sa aking mga kaibigan. Ano, kailan ba talaga ang kasal niyong dalawa? Ewan ko dito kay Vince, Mare. Ang daming priorities sa buhay. Pero okay lang naman sa akin kahit mag-live-in na lang muna kami. Tutal may ipon na naman kami para sa kasal eh. Dapat ninang ka ng magiging Jonakis namin, ha? Oo naman, malugod ko kayong sasamahan sa simbahan. Maraming salamat, Ira. Muli, niyakap ko silang dalawang matalik kong kaibigan. Simula nang umalis ako sa dati kong tahanan, naging maayos na ang buhay ko. Natutulungan ko na ang aking mga magulang at naging masaya na ako dahil tuluyan na ngang gumaling. Wala na akong balita kina Aling Tinay at Tony. Gayunpaman, mas mabuti na ang ganito para makamit ko na ang tunay na kapayapaan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Jenmer Garcia, kay Lorena Cabigas, kay Mando Balios, kay Gina Andraque Peñas, kay Cipriano Bagnol, kay Gemma Balanza, kay Maylene Enano. Shoutout din po kay Mary Joy Aguilar, kay Jennifer Montaño, kay Janilyn Mayagma, kay Elisa Miranda, kay Mika Balagot. Shoutout din po kina Megan Jesmo, Gerald Ambos, Helen Iligan, Diet Unating, Val Padernal, Dex Estolano, kay Ma'am Elizabeth Maramot, kay Diana Ramos, kay Sir Jerry Berden. Hello din po kay Ma'am Lisa Takada, kay Mike James Tapak, kay Rechi Elmido, kay Angelica Realino, kay Vanes De Tanco, kay Koy Cabrera, kay J. Mark, kay Charmaine Ebo na nag-comment sa manggagancho na mag-shota upload. Ang sabi po niya, nakaka-hypnotize daw po ang boses ko at nagmamarathon siya ng mga videos natin at nakikinig. New subscriber daw po siya. Salamat po Ma'am Charmaine. Shoutout din po kay Cherry May Libiran at sa tropang Tamulmol, kay Maribeth Peldonan, kay Rosemary Casonete, kay J. Rio Mahilom, kay Daylin Emperado at sa Emperado family, kay Lorna Bondok, kay Aiza Mendoza, kay Febe Ranyada, kay Veronica Austria. Shoutout din po kay Chef M at sa mga kasamahan niya sa trabaho na sina Ate Auring, Minda, Faye, Leslie, Kuya Dennis at kay Jay ng Amira Boxes Handicrafts.
Hello din po kay Myra Angkilo, kay Mary Ann Valderamos, kay Manilyn Basco Bandillon, kay Emma Domato, kay Ernesto Esparza, kay Desiree Raganit from California, kay Daphne Angela Alejandro, kay Rachel Ann Atinado, kay Maria Cristina from Kuwait, kay Jenny Ann Elisterio, shoutout din po kay Jocelyn Balangkit, kay Noemi Panganiban at sa Kambals Garments sa Nueva Ecija, kay Cesang Primo, kay Christine Serrado, kay Juvilin Camacho, kay Rosalinda Elmido, kay The Third Team at kay Blessing Beauty. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha, at huwag nyo rin pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bagong upload tayo, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated. Ang goal po natin ay maka 100k subscribers ha, tulungan nyo po sana ako. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.